patuloy tayong mag-worship sa Lord. Kantahin ba natin minsan? Behold the Lamb of God. Now see with your eyes of faith. Here, ito si Jesus. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. So let's sing that song. Yung part na yun ang ulit. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Minsan pa. Taas natin yung ating kamay. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Once again, let's sing it. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Hallelujah. We worship you, Lord. Salamat po. Yours is the glory. Yours is the honor. We worship you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sige. So, tayo maupo. Sige. So, unahan ko na muna. Nandito tayo sa series natin ng Paid in Full Part 2. Tapos ang topic natin is yung Risen Conqueror. And para dito sa verse natin, sige, settle down muna. Settle down. Sige, may mga bakante dito sa bandang gitna. Dito sa side na to. Sige, let's settle down. Find your places na comfortable para makapag-focus tayo sa word. And then, pwede kayong makibukas sa akin sa 2 Corinthians 2, verse 14 to 15. Sabi dito, but thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread aroma of the knowledge of Him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Mag-pray tayo. Father, salamat po dito po sa word ninyo. Lord, hinihiling po namin, Lord, na nais po namin na maungkat, nais po namin maunawaan yung depth, Lord, ng knowledge na i-impart mo po, Panginoon, sa amin ngayon, Lord God. Hayaan mo po na magkaroon po kami ng hunger na yun. Hayaan mo po, Panginoon, na Lord, mag-arise ang faith as we hear your word, Lord God, at gamitin niyo po ito to transform our lives. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin. This is the word of God. So, na-imagine ko dito, sabi diyan kasi, but thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession. Pag sinabing triumphal procession, ito yung parade. Parade ito ng tagumpay. May labanan, natalo yung tyrant na bansa. At meron silang parada ng tagumpay doon. Marami mga movies na ganun sa saan ba to? Lord of the Rings, sa pato, naku, may mental block ako. Sige, fill in the blanks. Saan pa nakakita kayo ng mga ganun na movies, ganyan. So, Star Wars, yan, naalala ko yung sa episode 1, Star Wars episode 1. In the end, meron silang procession doon, meron silang tagumpay doon. Tas, as in, celebration to. Yung cultural siya na depende doon sa culture. Siguro sa atin, may mga dyan, may mga, yung nilalagay sa kuko na pampahaba, tapos may mga parang Statue of Liberty dito na mga headdresses, tapos makukulay na damit, ganyan. Pero sabi dito, who always leads us as captives. Anong captives nito? Kumbaga, ito yung mga prisoners na napalaya ng Panginoon. Kaya nga na-imagine ko dito yung aftermath ng battle. Imagine yung aftermath ng battle. May mga wasak-wasak dyan. And then yung tyrant nation, talunan na siya. Nagmamarcha sila as prisoner of war nung triumphant nation na yun.
No? So, nandun sila, nakahilera, nandun yung mga sundalo nakabantay para i-escort sila doon sa kanilang prison of war camp. Bawat person na na-oppress nitong tyrant nation na to, nagmamarch hindi sa same line, kundi sa different line. Not as prisoners of war, but people being set free. Ito yung mga naipanalo, ito yung mga naitagumpay. No? Hindi sila nagmamarcha doon na ito yung trophy natalo nung nation na nagtagumpay, but rather ito yung trophy ng mga taong pinalaya from the tyrant nation. Nagse-celebrate sila, no? Yung mga nagmamarcha doon, nagse-celebrate sila ng victory doon sa bansa na yun na nakapanalo ng kalayaan nila. Yung iba umiiyak, iba tumutulong yung luha kasi naranasan nila yung sobrang oppression. Tapos ngayon, nakalaya sila doon. Yung iba, nagkakantahan, no, unison sila sa kantahan. Iba nagtatawanan, nakangiti sila, ramdam mo yung ambience ng joy. Yung iba naglalakad ng serious, ina-absorb lang. Kasi parang nasa panaginip ba ako? Parang totoo ba itong nangyayari na may newly found freedom? No? And para matulungan din tayo na ma-imagine to, meron akong video na gustong ipapanood sa inyo. Ayun na yung cue, yung hey you, tapos tigil na. Pero ito ay kinuha mula sa Band of Brothers. Nakita nyo kanina yung pangalan ng city, Eindhoven. Isa tong city sa Netherlands, mga Dutch ito, sa northwestern Europe, katabi to ng Germany. So, isa to sa mga napalaya nung allies back nung World War II. Tapos nakita nyo, di ba, yung celebration nila doon. Nandun sila, yung iba na mga civilian doon, umakit pa doon sa tangke, tapos nakikipagkamayan doon sa mga sundalo na nagpalaya sa kanila. Tapos nagkakantahan sila. Yung kanta na to is sa kanilang native language. Victory song ito eh. No? And kumbaga, tas wini-wave nila yung flags nila. Nagtatalunan yung iba, no? Yung parang one way natin dito, pero ibang kanta ang chinachant nila at saka kinakanta na victory song dun sa Germany na napagtagumpay ng mga allies, mga oppressors na napagtagumpay ng mga allies. At yung nakasakay dun sa tangke, mga British yun. Siyempre yung nag-heyu, Amerikano yun. And likewise, nung namatay si Jesus sa cross at nabuhay siya from the dead, pinalaya niya tayo. Yung bawat isang imprison, pinalaya niya tayo. And yung victory niya, naging tagumpay din natin. His victory became our victory. Just like yung dun sa mga natives, sa mga citizens ng Eindhoven, hindi naman sila lumaban eh. No? Pero bakit sila nakikiselebrate? Kasi yung victory ng allies, naging victory din nila. Kasi yung same na enemy nila, napagtagumpayan nitong mga nag-set free sa kanila. No? Yung mga kalaban ng mga ito nang o-oppress sa kanila, na pagtagumpayan at napalaya sila. No? And kaya, yung tagumpay ni Jesus, tagumpay mo. Although hindi ikaw yung lumaban dun sa krus. Si Jesus ang napako sa krus. Pero yung tagumpay niya ay tagumpay mo. At kaya nga masasabi natin dito sa Romans 8:37. Sabi dito, "No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us." No? Sabi dito, in all these things, we are more than conquerors. We are more than conquerors. Mapagtagumpayan tayo, higit pa sa mapagtagumpay. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil sa tagumpay na ginawa niya sa atin. No? And yung
tagumpay niya sa kasalanan, naging tagumpay natin. Kanina nga pinag-aaralan namin yung isang verse doon na He has mastered death. Yung doon sa isang Bible verse na doon sa mga cells natin. Nasabi doon na nawalan ng bisa ang kamatayan sa kanya at ito yung pinapasa din niya sa atin. No? And just like nung World War II, doon sa Eindhoven, na yung na lahat na since napagtagumpay na nila yung Germany, natanggal na yung power ng oppressor sa kanila. Ganon din sa atin, na natanggal na ang power, ang authority ni Satan na mang-oppress sa atin. And kaya nga, just like din nung World War II sa Eindhoven, kahit sinong German soldier na nananatili doon sa Netherlands, wala na siyang business in staying there. Iki-kick out na siya. Mga squatters na lang to doon sa Netherlands. Wala na siyang pwesto doon. And if magstay pa rin siya doon, aarestuhin siya. I-exile siya. I-expel siya doon. They are being driven out and expelled from that nation. And alam nyo, nung si Jesus, napagtagumpayan niya yung power ng devil dahil dun sa resurrection. Namatay siya. No? And kanina nga din pinag-uusapan namin, death is supposed to be permanent. Diba? Pero alam nyo kay Jesus, yung death, yung permanency ng death, hindi nagtagal sa kanya. 3 days lang umepekto ang kamatayan sa kanya. After 3 days, nabuhay siya magmuli. Kasi in the first place, walang power ang death sa kanya. No? At nung nabuhay siyang magmuli, wala nang control ang death. Kung ang death na permanent, hindi nagtatagal kay Jesus, anong magiging epekto nun kay Jesus? And same din sa'yo. Since yung tagumpay ni Jesus over death, ay tagumpay din ni Jesus sa'yo over death. No? And nung nanalo si Jesus, nung na-won over niya yung power of the devil by His resurrection, and kapag dumating ang message ng gospel, kahit kanino, any work or manifestation ng devil, wala nang power dun sa person na yun. At dapat i-expel. Nagagets niyo ako? Ulitin ko. When Jesus won over the power of the devil by His resurrection, and when the message of the gospel comes upon anyone, any work or manifestation of the devil has no more power over that person and should be expelled from that person. No? Mga talunan na yan. Nandyan na lang, wala nang business. Sinisimot na lang, na matanggal na lang. Para lahat ng mga German occupiers, matanggal na dun sa Netherlands. Sa atin ganun din eh. Back nung 1945, nung nakabalik si MacArthur dito, sabi niya, I have returned. And then nanalo sila una muna dun sa Leyte, and then dun sa Manila, and then paakyat dun sa North, hanggang na natalo na nila yung mga Japanese soldiers dito. Yung mga nananatili na lang dito, sinisimot na lang, binabalik na sa bansa nila, talunan na sila. And alam nyo, ganun na rin. Nagtagumpay na once and for all si Jesus. Ano man na remnants, ano man na effect niya dito, ano man na power niya dito ng mga oppress, no, sinisimot na lang yan. Pag narinig mo yung gospel, narinig mo yung message ng liberation. Pag narinig mo yung gospel, narinig mo yung message na nagpapalaya na si Jesus. Tapos na ang laban, nagtagumpay na siya. Ano man nagkilos sa'yo ng kaaway, i-expel na yan. Kaya palakpakan natin ng Lord. Jesus has given us this authority to drive them out and the victory over them. So binigay na ni Jesus yung authority sa atin. No? And pati yung victory over them. And as He is a conqueror, we are also conquerors. Ngayon, pag sinabing conqueror, tulad ng sabi ni Pastor Gino kanina, pag sinabing conqueror, hindi yan passive. Hindi yan nung na-conquer ko ang bansang Japan. Nakapunta ka na ba ng Japan? Hindi pa. May laban ka ba? Well, meron sa ML. So, iba palang conqueror ang tinutukoy niya. Pero walang battle, no? Imposibleng mangyari yun. Pag sinabing conquerors, hindi yan passive. They do not win any battle if they do not fight. Hindi ka magtatagumpay hindi ka magiging conqueror kung hindi ka lalaban. Ang conqueror becomes a conqueror because the conqueror takes his stand and fight. No? Ang conqueror, kaya yan matagumpay, kaya yan may trophy, may laban yan na napagtagumpayan. The greater the conqueror, the more battles he has won. Tama ba? No? So, likewise,
there is no one who triumphs over sin without fighting sin. Kung gusto mo magtagumpay sa laban mo sa kasalanan, kailangan mo lumaban sa kasalanan. Hindi pwedeng na lang, total na pagtagumpayan na to ni Jesus sa akin, o di sige, uupo ako. Hihintayin ko na yung tagumpay niya sa akin ay umepekto. Hindi siya nag-work ng ganun. No? Napagtagumpayan na ni Jesus yung ultimate na labanan, natalo na yung devil doon sa war. Ngayon meron ka na lang mga clean up operation para simutin yung remnants ng effect ng devil dun sa buhay mo. No? So you have to fight your battle against sin. Likewise then, there is no recipient of God's promise who didn't fight for the promise to happen. Saan natin nilalaban ito? Sa prayer. At nananatili ka na humahawak dun sa pananampalataya. Ano pa? There is no discipler who has disciples who didn't participate in conquest and fought for every disciple inch by inch. May laban yan. No? Akala mo na win mo, tas okay na, hindi pa. No? Consolidation, may period ng shakiness pa dyan. Baka habang nandun sa consolidation, dyan siya tatamarin or dyan magkakaroon ng problema. No? And then akala mo na itawid mo na ng life class, na napadala mo na sa soul. Akala mo okay na. Hindi, may laban pa rin. No? So talagang inch by inch na ilalaban natin ito para i-enforce yung tagumpay na ginawa ni Jesus sa atin. No? Every conqueror has goals. Hindi pwedeng wala. Ano yung goals? Sige, next slide. Ano na lang. Ayan, yan na yun. Every conqueror has goals. It is what leads him to choose which battle he needs to participate. No, hindi lahat ng laban nandun ka. Uy, may laban, sama ako. Uy, laban din yan, sama ako. Akala mo, bugbugan lang. Ano? Hindi. Yung isang lumalaban para sa Panginoon, ano yan eh, may strategy to na, every battle is strategic. Bakit ka lumalaban? No? Alam nyo, sa labanan din, meron silang mga areas doon na talagang fina-fortify nila, pinapalakas yung depensa. Kasi yun yung mga crucial na points. Either ito yung ito yung crossroads ng maraming daanan, ito yung supply line, ito, dito yung base. No? Bawat laban may rason kung bakit may laban dyan. Bawat battle may reason kung bakit kinakapture yan, bakit dinedepensahan yan. Yung may mga lugar na tulad dito sa Metro Manila back noong 1945, nung binomba ng mga Japanese warplanes yung Metro Manila at nakita ng American and Filipino government na hindi magiging strategically positive sa kanila na i-hold ang Manila. Kaya ginawa nilang open city. Natatandaan nyo yun sa history books ninyo. Ginawa nilang open city ang Manila at nakapasok ang mga Japanese dito. No? Pero pagdating naman doon sa Corregidor, no? Sa Bataan, doon talaga sila lumaban. Kasi yung doon nakita nila na strategic place to. No? Kailangan mag-hold dito. So hindi lahat ng laban talagang yung kumbaga sabog, na laban lang ng laban. No? No army or soldier gets to fight any battle with no purpose. It is just a waste of lives, money, effort, and resources. Therefore, as a conqueror, a soldier of God, you need to know your goals or else you would be wasting your years achieving nothing. No? So, bilang conqueror, kailangan alam mo yung goals. Alam mo kung saan ka lalaban. Ano yung importante. Ano yung mga critical points na ilalaban mo. Alam mo yung mga kung saan mo itatarget sa prayer yung mga disciples mo. Alam mo kung saan mo itatarget sa prayer yung family mo, no, para makakilos ang Panginoon sa kanila, no. And pag sabog-sabog yung goals at dahil sabog-sabog yung goals, hindi ka rin focus doon. Minsan ipagpa-pray mo to, tapos malilimutan mo. Tapos minsan ito naman ipagpa-pray mo, tapos malilimutan mo. Hindi mo sinusubaybay yun ng progress. No? Yun yung tinutukoy ko na sabog-sabog na goals. No? You're wasting time. No? Kailangan mo ng focus dito. No? Kaya nga, as conquerors, meron tayong, kailangan natin alam yung goal natin. So, sa conqueror's goal,
Goal number 1, overcome the world in me. Colossians 2:13-15, sabi doon, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So, una muna na kailangan natin na ma-overcome ay yung influence ng mundo. Si Satan, naghari siya dito sa mundo. Nung illegally, kinonfiscate niya yung authority ng Diyos na binigay niya sa tao. Ano tong tinutukoy ko na binigay ng Diyos ang authority niya sa mga tao? Sa Genesis 1 verse 28, sabi doon, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So binigay ng Lord yung authority talaga sa tao in the beginning, nung malinis pa sila, nung wala pang kasalanan. Kaya lang, dinaya ni Satanas ang tao. Dinulot niya or tinulak niya yung tao sa pagkakasala sa pamamagitan nung yung pagsuway ng utos ng Panginoon sa pagkain nung bunga ng yun nga, na hindi niya dapat kainin. By causing man to sin, inalis ni Satan mula sa source of authority yung tao. So yun ang rason kung bakit na wala yung authority ng tao. Kasi inalis siya dun sa source of authority. No, tulad ng any gadget of yours, no? May power source yan. 'Di ba? Yung alisin natin sa equation yung mga battery-operated na mga gadgets ninyo. Pero let's say, yung etong LCD, etong mga lights na to, kaya sila nag-ooperate, kaya sila nagfa-function, kasi may naka-plug in sila sa source ng authority, ng power, naka-plug in sila sa source ng power. At dahil may power source sila, nagfa-function sila, and likewise, if a person is taken away from God, he has no authority or power over everything in his life. No? And dyan papasok yung hopelessness tuloy. Sabi nga dun sa Colossians 2:13, we were dead. Tulad ng phone mo, patay. Kasi wala ng power, naubusan na, nalubat na. No, sinagad mo siya, 5%, ginagamit mo pa rin, 3%, ginagamit mo pa rin, 2%, laro ka pa rin ng laro. Eh di namatay siya. No? So kahit anong tapik mo, kahit anong pindot mo doon, kahit anong press mo doon sa on button, hindi siya gagana, hindi siya magfa-function kasi tinake away mo yung power source nito. No? And likewise, pag ang tao tinanggal siya from the source of his authority, yung Panginoon, we are unable to function because we are dead. Nagagets niyo ako? No? So ang student, hindi niya makonquer yung school. Babagsak-bagsak. No? Tatamad-tamad mag-aral, bubulakbol-bulakbol. No? Hindi naman ganyan ang disenyo ng Lord sa atin. Pero bakit nangyayari yun? Kasi nawawala siya sa Panginoon. No? Or kasi wala siya sa Panginoon. Wala yung power ng Lord na magbago sa kanya. Yung isang babae, hindi siya maging good mother sa kanyang mga anak. Doon pumapasok yung nagging, doon pumapasok yung pagsisigawan, pag-aaway-aaway bilang mag-asawa, no, hindi tuloy kayang i-manage yung household. Yung husband, hindi niya ma-lead yung kanyang family. Yung boss, hindi siya mabuting leader doon sa mga tao, no? Tas may mga corrupt na leaders tayo doon sa politics. May mga boss tayo na oppressive. May mga boss tayo na nagpa-power trip. May mga teachers tayo na ganun din. No? Tapos may mga tatay tayo na nagloloko. No? Hindi sila maka-function sa kanilang purpose, sa kanilang positions. No? Kasi wala sila sa Panginoon. Ano? Take away Jesus from a man and the man can't function properly. Alisin mo si Jesus dun sa tao, hindi yan magpa-function na maayos. Whether tatay yan, magulang yan, anak yan, kapatid yan, estudyante yan, nagtatrabaho, teacher yan, politician, boss yan, empleyado, ano man natanggalin mo sa Panginoon, sa kanyang source ng power, hindi yan magpa-function ng maayos. No?
Pero sabi dun sa verse 13 to 14, He made us alive again. Binuhay niya muli tayo. Dati walang function kasi patay. Pero ngayon, no, binuhay tayo ng Panginoon. Tulad ng cellphone mo, tuwang-tuwa ka, uy, nabuhay na siya. Uy, gumagana na ulit. Uy, fully charged battery na siya. No? Tapos pwede ko nang gamitin ulit. No? So pwede na siyang bumalik sa function niya, sa design niya. And just as it is dito sa ating mga kagamitan, no? He made us alive again. We are able to go back to the function and design God has given us. Kaya, ano nangyayari? Mga estudyante, nakakilala sa Panginoon, tumatalino. Ang tataas ng grades. Last year, bagsak. This year, nasa honor roll. Last year, puro mga pula ang grades. Ngayon, Dean's Lister. No? Dati mga anak, ang babasto sa magulang, nakakilala sa Panginoon. Ang sipag ng maghugas ng pinggan dito sa church, no? Tulad ng sabi ni John kahapon, ano? Tas dati mga sumasagot na sa magulang. Ngayon nagulat yung magulang. Ano kayo nakain itong anak ko? Oh. Anong nakain mo? Para ipakain ko rin sa ibang mga kapatid mo. Tapos, yung nanay nakakilala, tapos natuto na siya na maging mabuting nanay sa kanyang mga anak. Likewise, tatay din na-establish yung authority niya. And napakaganda talaga na mga dads na naibabalik sa position sa Panginoon. Kasi nga may studies na nangyari na kapag yung anak nakakilala sa Panginoon, well, madadala niya yung family niya. Likewise, kapag yung nanay ang unang nakakilala sa Panginoon, madadala niya rin yung family niya to a certain extent. Pero pag yung tatay ang nakakilala sa Panginoon, ang taas, sobrang taas ng percentage, sobrang bilis na madala niya kasi nga may authority sila as tatay, as heads ng household. No? And ganun ang nangyayari kapag naibabalik sila sa Panginoon. Yun ang reason kung bakit natin ipinagpapray yung mga magulang natin na makakilala sa Panginoon. Yun ang reason kung bakit natin pinagpapray yung ating mga teachers, yung ating mga kapatid, yung ating mga politicians, yung ating mga government officials na makakilala sa Panginoon. Kasi pag naikabit sila sa Panginoon, umaayos ang trabaho nila. Nagfa-function sila ng well. Kaya wag niyong sukuan ng Pilipinas. Ipag-pray niyo ang Pilipinas. Huwag niyong sukuan ng school niyo. Huwag niyo rin sukuan ng pamilya niyo. Ipag-pray niyo sila na makakilala sa Panginoon. Kasi pag sila ay naikabit sa Panginoon, aayos sila. Palakpakan natin ang Panginoon. So, what was standing in the way for living for God? Dun sa verse 13 to 14. Sabi dito, number 1, kasalanan, no? Unang pumipigil sa atin sa in the way for yun unang pumipigil sa atin from living for God, kasalanan. Kasi ano ba ang kasalanan? Sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, yung kasalanan naglalayo doon sa tao, sa Diyos. No, inihihiwalay ka ng kasalanan mula sa Panginoon. As long na may kasalanan na nasa iyo, may barrier between you and God. Hindi ka makakonect sa Panginoon. Hindi ka makasagap mula sa Panginoon as long na may kasalanan. Pero as soon na tanggalin mo yung kasalanan out of the equation, no, doon ka makakabalik sa Panginoon. Doon ka makakakabit muli sa Panginoon. No? It distorts our function. It takes you away from God. And then, number 2, na standing in a way from living for God, our charges. Ano ba yung dala ng charges natin? Yung charges, ito yung akusasyon. No? It condemns us. Pero sige, pinag-uusapan natin kasi ay legal terms. So tingnan natin, anong ibig sabihin ng legal charge? Ang legal charge, according sa mga definitions, it is a formal accusation filed by a government authority. Halimbawa, may isang tao, nakapatay siya. No? Tas, siya ay kinasuhan ng homicide, no? So
nag-file yung government authority sa kanya, and once it is filed, it triggers a structured legal process within the criminal justice system. So yon, may mga schedule na siya ng korte, tapos dadalhin yung mga witnesses, nandyan yung mga abogado, no? Tapos pag-aaralan yung kaso niya, at depende sa mga nagawa niya, doon siya sisentensyahan ng kanyang punishment para doon sa crime niya. And yung process, hindi siya makakaalis doon. Yun ang epekto ng charge, no? Nung legal charge, no? And sabi dito, nakadikit itong legal charge. As long na may kasalanan ka, nandun, humahabol sa iyo yung justice system ng langit, no? Kaya yung legal charge na to, parang sumpa ito sa iyo. No, nag-aaral ka, babagsak-bagsak, pinipilit mo na maging mabuting anak, pero ang gulo-gulo pa rin ng pamilya, nagtatrabaho ka pa rin, pero para walang bunga doon. No, minsan, it affects our ministry, as long na may kasalanan, hindi ka mamunga-munga. No? Kasi nga, ito, merong legal charge against doon sa kasalanan na yun. No? And bukod pa doon, nagdadala din to ng condemnation, nung guilt feeling. Inisip natin, hindi ako worthy. Worship, hindi ako worthy. May conquest, hindi ako worthy. Kasi may kasalanan. Nandun yung guilt feeling. Hindi ka tuloy makagawa ng ministry mo ng maayos kasi nga may nagko-condemn sa'yo, yung sarili mo. Pero hindi lang ikaw yung nagpo-push nitong condemnation. It is the work of the devil. Pero alam nyo, sabi dito sa, balikan natin yung 13 to 14 sa next slide. Sabi doon, verse 13, hindi ko mabasa to. Sa verse 14 pala, sa verse 14. Having canceled the charge. No? Before nun, He forgave our sins. Pinatawad yung kasalanan natin. And He canceled the charge. No? Supposedly, may trigger ng legal system na nakasunod sa'yo. May punishment sa'yo. May sumpa na nakadikit sa'yo dahil dun sa kasalanan. But He canceled the charge. And then kaya dun sa verse 15, sabi niyan, sabi dun sa verse 15, and having disarmed the powers and authorities ng kaaway. And alam nyo, nung binabasa ko to at meditate ko tong verse na to, na pagtanto ko na talagang ang power ni Satan sa atin is to lead us to sin and bring us a legal charge. Kasi wala na siyang magagawa eh. Talo na siya eh. Wala na siyang authority, wala na siyang epekto dito kasi nga napagtagumpayan na ni Jesus siya dun sa krus. So wala na siyang magagawa, kundi i-lead ka into sin, tapos ibalik sa yung charge ulit. Pero ang sabi dito, Jesus forgave us, Jesus canceled the charge, at yung dalawang power, at yung dalawang remaining power ni Satan over you, nanalify na ni Jesus. Napagtagumpayan na ni Jesus. Kaya nga sabi dito sa verse na to, having disarmed the powers and authorities, wala na siyang power sa'yo. Kung kinancelan niya yung charge, kung pinatawad niya ng kasalanan mo, wala na siyang power sa'yo at all. No? And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them at the cross. So, once natanggal na ni Jesus yung kasalanan natin through Jesus' resurrection, wala nang weapon ang kaaway na tatalab sa'yo. At alam nyo, sabi rin sa Isaiah 54 verse 17, sabi doon, no weapon formed against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord. This is their vindication from me. No? Yan yung redemption galing sa Panginoon. Yan yung dala ng Panginoon sa atin. No? Na dahil na-cancel na ng Lord yung very power, yung very means na pwede kang maapektuhan ng kaaway. Dahil dyan, kapag ikaw ay nasa Lord, no weapon formed against you will prevail. Whether pagdududa, whether sakit or karamdaman, whether temptation, whether mga
mga trials ito or kahirapan, kawalan ng pera, kagipitan, hindi yan tatalab sa'yo. No, ang sabi dito, at ang sabi rin dito, you will refute every tongue that accuses mo. Pwede mong salagin sila. Pwede mong i-command yung kaaway na in Jesus' name, tumahimik ka, Satanas, wala ka ng power sa akin. This is the heritage. Ito ang benefit mo. Ito ay kaloob sa iyo ng Panginoon as servants of the Lord, as someone na ni-redeem ng Panginoon. Kaya once again, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya, kapag pinapaalala sa iyo ng devil yung dati mong kasalanan, ipaalala mo sa kanya yung failure niya at kung gaano ka-defeated siya. No? When the devil reminds you of your past sin, remind him how defeated he is. May papanood pa akong isang video. Your time is up. This time I brought my master. We've come to drag you and Amu to hell. You've sinned beyond forgiveness. Woman! Shut up, you overcooked failure with Wi-Fi horns. You look like someone fried you and forgot to flip you over. You already failed once and came back with reinforcement. Like humiliation needed a partner. Shamelessness is your real superpower. Two demons You overcooked failure with Your time is up. This time I brought my master. We've come to drag you and Amu to hell. You've sinned beyond forgiveness. Woman! Shut up, you overcooked failure with Wi-Fi horns. You look like someone fried you and forgot to flip you over. You already failed once and came back with reinforcement. Like humiliation needed a partner. Shamelessness is your real superpower. Two demons standing here like group project gone wrong. You red one, why do you look permanently irritated? Did fire overstay or did you? And that serious face? Seriousness does not repair stupidity. You both standing here like authority grows on horns. It doesn't. Even hell probably lowers its expectations when you walk in. And you came to drag me? You can't even drag yourselves into relevance. Heaven threw you out and hell kept the receipt. Even fear would say I am not claiming this. If evil had standards, you wouldn't qualify. Yes, if evil had quality control, you would. Ganyan dapat kapag anak ng Diyos, feisty, palaban. Kasi minsan pag tayong inakasuhan ng devil, tayo naman, oo nga, sorry po, oo nga, sorry Satan. No, wag ganun. No, pag alam mong redeemed ka ng Panginoon, pag alam mo na pinatawad ka na ng Panginoon, no, palaban ka talaga tulad nito. Nakakatawa siya. Pero ang ganda ng attitude ng character. And also, sige, serious na agad, no? Flip na tayo, serious na. Sa 1 John 4 verse 4, sabi dito, you dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than he who is in the world. So sabi dito, we are overcomers of sin. Kasi each time na darating ang devil para i-tempt ka, para suyuin ka na magkasala, you have someone who is greater than the devil. No? Kaya yung pagkapanalo ni Jesus nasa iyo, pero mag-eepekto yun kapag kasama mo siya. Kaya nga, sabi dito, saan ako? Because the one who is in you is greater than the world. So yung kasama mo is the champion. Yung kasama mo na pagtagumpay niya na to. No? So, palakpakan natin ang Lord.
Kaya dito, tinawag tayo na maging overcomers ng kasalanan. No? Pag sinabing struggle pa ito, no, hindi ito matatawag na overcomer. Hindi ito tinatawag na conqueror kasi hindi mo pa natatalo siya. No, pag sinabing conqueror ka, ibig sabihin wala na siyang laban sa iyo. Ibig sabihin nito na susuko na siya from the beginning kasi ayaw na eh. Ayaw na subukan na lumaban kasi talo mo na siya. No? And ito ay dahil kasama natin si Jesus. Kaya dahil doon, hindi natin pwedeng sabihin na yung temptation ay mahirap. Kasi yan ay kasinungalingan ng devil na gusto niyang ipapaniwala sa'yo. No? Na mahirap ang temptation, mahirap makakawala sa bisyo, mahirap na makakawala doon sa emosyon, mahirap na makakawala doon sa galit, imposible na mapatawad yung kaaway natin, no? Kasi the one who is in you is greater than the one who is in the world. Kasama mo si Jesus, sa kanya one hit kill pa lang, one hit kill na, no? So ano pa ang ilalaban ng devil kung kasama mo si Jesus, no? Kaya sa 1 John 2 verse 3 to 6, sabi dito, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. So kung ikaw ay affiliated sa Panginoon, and kung ang Panginoon ay pinalaya ka na, susunod ka na. Kasi kung kilala mo ang Panginoon at kilala mo ang power ng Panginoon at kilala mo na ang Lord ang nagpapalaya dun sa kasalanan, pero kung nagpapatuloy ka pa rin dun sa kasalanan, no, kasinungalingan na totoong kilala mo ang Panginoon. Nagigets niyo ba ako? No? Kasi kung kilala mo ang Panginoon na nagpapalaya, alam mo na matagumpay ka doon sa kasalanan. Hindi ka yung paikot-ikot doon na nakikipaghabulan doon sa kasalanan. Hindi ka yung iniisip mo, nako, struggle na naman to, mahihirapan na naman ako. Hindi. Kasi alam mo na conqueror ang Panginoon at itong conqueror na Panginoon ay nasa iyo, nasa tabi mo, nandun siya sa unahan, nililid ka into battle at sa Kanya, no, tapos na ang laban, tinapos niya na to 2,000 years ago sa resurrection ni Jesus. At kaya lahat ng laban mo sa kasalanan ay siguradong tagumpay na. No? And anything beyond that is a lie na gustong ipapaniwala sa iyo ng devil so that you can stick around in sin. So that still captive ka pa rin niya, so that still alipin ka pa rin ng kaaway. No? And kapag ganun nga ang umiikot sa ating isip, no? False ito, scam ito na pinaniniwalaan natin na hindi makalaya doon sa emosyon. It's a scam. Kasi napagtagumpayan na yan ni Jesus doon sa resurrection niya. Hindi makalaya doon sa bitterness, doon sa hindi natin mapatawad na tao. No, that's a scam. No, o bisyo na hindi natin mabitawan, lust na hindi natin mabitawan, masasakit na pananalita na hindi natin mabago. No, that is a scam. Kasi sa lahat, napagtagumpayan na ni Jesus ito. Kaya nga ito ang sabi rin ni Jesus sa Matthew 22 verse 29. Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Doon tayo nagkakamali pag hindi mo alam ang nasusulat. Doon ka nadadaya pag hindi mo alam ang nasusulat. Maraming mga tao noon back nung mga nalimutan ko. Basta pre-pandemic ito. I think mga 2015, nauso yung mga, hindi pa siya fake news noon pero mga spoof na news. Yung mga tipong, yung tipong, mga spoof na news. Yung tipong, let's say, yun, NBA, ayan, si Spurs, sumuko na, nag-wave na ng white flag kasi hindi na kaya nila ang physicality ng Oklahoma Thunders, kanyan. No, yung iba maniniwala,
no? Pero actually ang totoo hindi pa tapos yung laban ng NBA Western Conference Finals. O kaya sinabi biglang may lumabas doon sa news, Zaldico natagpuan nandun pala sa Japan nagja-jacuzzi at nahuli siya doon. No, pero fake news siya. And ang daming uso nito na hindi siya para mandaya, kundi spoof lang siya kasi nakakatawa. Kaya lang, ang dami mga tao na naniniwala kasi hindi sila nagbabasa ng news. At marami iba na ang binabasa lang headlines, tas makareact na. Ang dami ng mga sinabi doon, hindi naman nabasa yung mismong article doon. Nabasa lang yung headlines, nabasa lang yung titulo ng article na yun. And then, ang dami ng mga sinabi doon. No? And yun ang problema, pag hindi mo alam ang Word of God, madali kang madaya ng kaaway. Madali kang malinlang. Kasi sa'yo, okay na sa'yo yung meme, okay na sa'yo yung mga stories na nakakapagbagdag damdamin, okay na sa'yo yung mga quote na ang ganda at ang sarap sa pakiramdam. Pero kung di mo alam ang scriptures, madadaya ka at madadaya ng kaaway. Kaya tayo nagde-devotion. Kaya natin minamahal ang Word of God. Kaya talagang ini-strive natin na malaman ang Word of God, mabulay-bulay ito, ma-meditate ito, malaman na ito inside and out. Kasi hindi lang ito weapon ng kaaway sa atin. Weapon din natin ito sa Kanya para i-refute, para pabulaanan, para sabihin sa kaaway na mali ka, hindi yan ang sinasabi ng scriptures. Ito ang sinasabi ng Word of God. Ikaw ay talunan na. No? And sabi rin dito, you are in error because you do not know the power of God. Minsan kasi ganun. No? Hindi natin alam ang power ng Lord. Sige, siguro sa iba na hindi baguhan pa lang o hindi pa siguro nararanasan yung power ng Lord dito sa specific situation na to. No? Kaya nga pinapa-experience ng Lord sa'yo itong situation na to so that you may know the power of God. Na yes, may hardship, yes, medyo kipit ngayon, pero that is so that you can experience the power of God para next time na atakihin ka ulit ng kaaway dyan sa area na yan, alam mo na, itong gagawin ng Lord, same lang naman as before eh. Praise God, magtitiwala ako sa Kanya. Kasi nga, ang Diyos, napaka-powerful siya para yung mga battle natin sa kasalanan na maging struggle pa sa atin. Pag sinabing conqueror, hindi dikit ang laban. Hindi yung puntos na nag-double overtime, nag-triple overtime, no? Doon sa basketball, sa volleyball, no? Sa mga sports, no? O sa mga labanan na dikit hanggang sa hulihan, magkakamatayan sila, no? Pag sinabing conqueror, hindi ganun eh. Pag sinabing conqueror, yung mga one punch man na isang suntok lang talo na agad, patay na agad yung kaaway, no? Ganon ang conqueror. Walang laban. Hindi pantay ang laban. No? Pwede nang formally i-declare na yung victory kasi wala naman din mangyayari. Otherwise No? And ganon ang sinabi dito, no, ang Lord ay conqueror. He has won over death. He has won over sin. Pag sinabi mo na struggle ito, no, hindi ito nagre-reflect ng power ng Lord sa'yo. No? Kasi ang Lord hindi nagsa-struggle sa sin. Ino-override niya, ino-overflow niya, as in talagang ino-overpower niya ang kasalanan na walang talab, hindi man lang makatayo, hindi man lang makatagal ang kasalanan sa Kanya. If you are struggling with sin, it means that you are not drawing power from God. Kasi yung power ng Lord, napaka-powerful yan para ikaw ay mahirapan na labanan ng kasalanan. No? At pag sinabi natin na hindi ko kayang ang kasalanan na labanan, nakakalungkot. We are bringing shame to the power of God. Na pag kiniklaim natin na masyadong strong ang power ng kasalanan sa atin or ng temptation sa atin. Kaya nga, dun sa 1 John 2 verse 5 to 6, yung verse natin kanina, if you know that you are in God, susunod ka. Kasi walang power ang kasalanan sa'yo dahil wala siyang power sa Panginoon. If you claim that you live in Him, you must live as Jesus did. Ano ba? Paano ba nabuhay si Jesus? Matagumpay. He committed no sin. Never siyang nahulog sa kasalanan. He showed us how. No, dinemonstrate niya how. No, at susundin natin yung yapak niya. Yes, maaring meron tayong track
record before ng failure, maaring before talunan tayo, maaring before ang dami nating mga kasalanan na ginawa at pinapaalala sa atin ito ng mga tao, ng devil. Pero once you are in Christ, burado na yon. You are a new creation. You can start anew at kaya mong mag-create ng bagong track record ng series ng tagumpay in Jesus' name. Goal number 2. Conquer every promise He has for me. Sa 2 Corinthians 1 verse 20, sabi doon, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ito ang katotohanan, ha? I-remind ko lang, ito ang katotohanan patungkol sa promise ng Panginoon. No, lahat ng promise ng Panginoon, whether general promise yan na nakasulat doon sa Bible na para sa lahat ng believer, or meron siyang specific na promise sa iyo na nangusap siya in your heart while you're in prayer, or nangusap siya sa group nyo while in prayer. No, ang sabi dito, no matter how many promise God has made, they are yes in Christ. At yun ang panghahawakan natin. Kaya lang kasi natitinag tayo or nai-intimidate tayo kapag may giants or mountains. Numbers 13 verse 31 to 32. Sabi doon, but the man who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. Mga malalaking tao. Hindi namin sila kaya. Natatakot kami sa kanila. No? And yung maraming believers, no, nakakalungkot, maraming believers, yung may ganitong faithless na mindset. Mindset ng kawalan ng pananampalataya. Magpa-pray sila sa Lord na i-deliver sila. Bigyan sila ng breakthrough. Kaya lang pag dumating ang opportunity sa kanila para i-take over yung promise in the form of battles, kumakaripa sila ng takbo. Naduduwag sila doon sa pagsubok. Naduduwag sila doon sa laban. Ngayon, know this. Yung deliverance at breakthroughs, hindi sila dumadating sa Lala Move at saka sa Shopee packages or mga Lazada packages na i-order mo lang, darating na yung promise, darating na yung breakthrough. No, yung mga breakthrough at promises ng Panginoon, maraming beses dumadating sila in the form of battles na kailangan mong labanan at pagtagumpayan. No, kapag kapag kumakaripas ka ng takbo mula dito sa mga battles na to, instead na harapin mo sila in the name of Jesus, you act out of faithlessness. Kawalan ng pananampalataya ito. No? So, kapag nakatanggap ka ng pangako, be prepared for a battle. Pag nag-pray ka at may pinanghahawakan ka, let's say sa cell mo, sa ministry mo, sa family mo, sa school mo, sa trabaho mo, no? May time na susubukin yan. May time na aatakihin ka ng kaaway dyan. Pero when God promises a breakthrough, kaya nga, be prepared for a war. In war, you do not give up. You press on. We fight using the Word of God, using our faith, and using intensive prayer warfare na type ng mga prayers. No, palaban. Hindi lang ang mga iiyak-iyak na, Lord, hindi ko na kaya. Tama na, Lord. Andyan na ang breakthrough. Hindi na, Lord. Okay na, Lord, kahit hindi. Nahihirapan na ako. No, hindi ka makakarating sa pangako ng Panginoon. Tulad nitong mga Israelita na to na hindi sila nakarating sa lupang pangako ng Panginoon. Kasi pagdating ng labanan, hindi sila kaya. Hindi nila kaya. Kumakaripa sila ng takbo. No? So, kailangan ang isang conqueror ng Panginoon matapang, palaban, pasugod. Saan nanggagaling ang confidence mo? May Diyos ka sa tabi mo. May Kristo ka sa tabi mo. Siya yung nagli-lead dun sa battle. At siya yung nagtagumpay na para sa'yo. Tapos na ang laban, sisimutin mo na lang. No? So remember this promise. Mark 11 verse 23. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. So ano man yung obstacle doon sa pangako, ano man yung obstacle para lusong mo, mai-surge forward mo,
yung bagay na pinagpe-pray mo, yung pinanghahawakan mo, kaya yung alisin ng Lord sa pamamagitan ng prayer, whether man-made, natural obstacles, no, gagamitin mo lang ang pananampalataya mo. Goal number 3, win over people for God. 2 Corinthians 2 verse 14 to 15. Sabi doon, but thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. So sinasabi dito, kanina natalakay na natin itong verse na to. Tapos nakita natin na yung pinaparead ng Lord. Ikaw na dating bihag, ikaw na dating oppressed ni Satanas, no, pinaparada ka ng Panginoon. Bakit? You are solid proof of God's power and goodness and faithfulness and grace and love. No, ikaw na pinalaya, ikaw ay solid proof ng kapangyarihan ng Panginoon. Ikaw na nakaranas ng biyaya ng Panginoon, ikaw ay solid proof na mabuti ang Panginoon. Ikaw na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, ikaw ay solid proof na ang Lord ay umiibig, ang Lord ay mapagmahal. When He gained the victory over you, you are there in the parade to show the evidence of the victory. Ikaw ay nandoon para mag-spread ng pleasing and enticing knowledge of God. Alam mo, yung mga testimonies ng gawa ng Panginoon, nakaka-attract yun. No? Minsan kapag nag-preach ka ng word, hindi sila nakikinig. Pero pag nag-share ka ng testimony mo, nandun sila, kinig na kinig. No? May na-sharean ako before na hindi siya naniniwala doon sa Diyos. Tapos, tinry ko na, na baguhan pa lang din ako na cell leader noon. Tapos, tinry ko iba-ibang mga tactics, tinry ko na pumunta dito, tinry ko na yung doon sa one verse, walang nangyayari. Nagdidebate lang kami. Parang walang napupuntahan yung usapan namin. Pero ginawa ko, pinag-share ko yung isang tinuturoan ko kung paano siya nabago ng Lord. Ako rin nag-share ng testimony ko. Tapos, nandun siya nakikinig. Tapos sabi niya, ulitin natin to ang ganda ng usapan natin. No? Nakikinig siya. Yung testimony mo, it is a pleasing, enticing na aroma ng Panginoon. Sabi dito, you are the aroma, the fragrance. Ikaw ang halimuyak. Ikaw yung mabangong amoy na kapag naamoy ng mga tao, mapapatanong sila, ano yun? Gusto ko sumama doon sa SND. Ano yun? Gusto kong sumama sa worship na ina-attendan mo. Ano yun? Parang ang saya dyan, totoong may nababago na buhay. Parang okay dyan ha. Iba yung ambience, iba yung atmosphere. Ikaw yung halimuyak. When people see you, they smell God's victory and God's love. Kapag nakita ng mga hindi nananalig sa Lord, yung pagbabago mo, yung pag narinig nila yung testimony mo, nadadala sila, natatanong sila, sino tong Diyos na to na nag-flip over? Nagbago nitong tao na to, upside down na siya. Sino tong Diyos na to na gumagawa ng mabuting bagay sa aking kapatid, sa aking nanay, sa aking tatay? Bakit ganun? You are the pleasing aroma. Yung tagumpay ni Jesus sa'yo, yun ang intention niya. Nagagamitin ito sa ibang mga tao para madala din sa Kanya. 1 Thessalonians 2 verse 19. For what is our hope, our joy, or the crown on which we will glory in the presence of the Lord Jesus when He comes? Is it not you? At kung paano na si Kristo, nilaban niya yung ating freedom, pinarade niya tayo, trophies ng Kanyang war, proof ng Kanyang power. No, tayo din, may trophies din tayo. Yung mga tao na madadala natin sa Kanya. Yung mga tao na mababago sa pamamagitan ng power ng Panginoon. Yun din yung ipepresenta natin sa Panginoon. At alam nyo, ito yung rason kaya nasabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, with which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ito ang ultimate na victory ng isang believer. Hindi yung napagtagumpayan mo ang personal battle mo, hindi yung nakasurvive ka sa pananampalataya, kundi yung bawat isa na nilibor mo, pinaghirapan mo, inilaban mo, every single person sa ating pangangalaga para maipresenta natin ito sa Panginoon. Na balang araw, haharap tayo sa Kanya.
And yun yung proof ng tagumpay ni Jesus sa atin. Ito, mga disciples, ito, iba pa na mga naligtas bukod sa akin. No, ito, naghahari sa kanila ang Panginoon just as He is right now in me. Ito, nabago, tulad ng ako nabago. Ito, nabago ang destiny niya, tulad ng nabago ang destiny ko. Ito, umayos ang family niya, tulad ng umayos ang family ko. Kasi pare-pareho kami nakakilala sa Panginoon. Pare-pareho kami nananalig sa Kanya. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, pag chinek nyo yung context nito, pag tinignan nyo yung context na to, yung previous verse na to, inuutusan niya si Timothy na maging evangelist and to finish yung ministry duties niya. No? So kaya makikita nyo dito, yung sinasabi niya na yung laban niya, yung paligsahan, yung race na tinutukoy niya dito, yung I have kept the faith. Hindi to yung simple lang na, okay, believer pa rin ako until pagdating ni Jesus. Okay, upon second coming, nananalig pa rin ako sa Kanya. Hindi eh. Ang context dito, si Paul, tinapos niya ang gawain ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon, ipapasa niya kay Timothy. Ngayon, ipinapasa din sa akin. At ngayon, pinapasa din sa inyo yung tungkulin na binigay ni Jesus. No? At yung victory nyo later on, pagharap nyo sa presensya ng Panginoon, na masasabi nyo rin, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Hindi ba ang saya? Hindi ba nakaka-excite? No? Hindi ba lalong nakaka-motivate na ilalaban ko pa rin ang gospel? Ilalaban ko pa rin ang pagdidisciple? Ilalaban ko pa rin ang pag-share ng gospel? Hindi ako aatras. Hindi ako susuko bilang sa leader. Kahit nahihirapan ako, pero it is worth it. I will fight the good fight. I will finish the race. I will keep my faith. At ilalaban ko tong vision. No? So, yung personal battles natin kasi, training lang yun eh. Yung true fight ng bawat person, ay yung true fight ng bawat isa, ay yung every person na dadali natin kay Kristo. Yung true victory ng bawat tao, ay yung bawat isa na maipapresent natin sa Kanya, dun sa langit. So in conclusion, sa Romans 8:31-35, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave us up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of God? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Nakita natin yung tagumpay ni Jesus. Nakita natin yung kung saan natin i-channel, kung saan natin tutuon itong conqueror mindset, itong tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, ito yung mga magagandang questions na pwede natin tanungin sa ating sarili. And so, sabi doon, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Dito, pwede tayong tumayo. Pwede tayong tumayo dito. Tapos pumikit tayo. It is you, between you and God. Ngayon, is there anything that is stopping you? Focus on yourself. Focus on the Lord. Is there anything that is stopping you? Meron bang kasalanan, emotion, pride, guilt, doubt that is keeping you from living in Jesus? Meron ba? No? Meron ba? Kasi alam nyo, sabi dito, if God is for us, who can be against us? No? Yung sinasabi natin na hindi ko tumatalo, paikot-ikot na lang, paulit-ulit na lang, hindi ako makaalis dito, that is a lie na gustong ipaniwala sa iyo ng kaaway. Because if you are in Christ, kapag nanalig ka sa Kanya, kapag na kay Kristo ka, mapagtatagumpayan mo yan eh. Number 2, pikit ka pa rin. Have you ever doubted God? Nagduda ka ba?
patungkol sa kahit anong pangangailangan. No? Siguro, dito, nakapikit naman tayo. Meron ba dito na pwede ba magtaas ng kamay? Have you ever doubted God about any need? It's okay. Walang nakatingin. God sees you. God knows your heart. No? Yung doubt na yun, na iniisip mo na hindi niya kayang ibigay sa iyo yung pangangailangan mo para magtagumpay ka, para manalo ka sa kasalanan, para magkaroon ka ng breakthrough. Alam mo, sabi ng Bible, siya na hindi nag-spare ng kanyang anak, pero binigay niya ang lahat ng bagay. Hindi niya ibibigay niya ang lahat ng bagay para sa iyo, para magtagumpay ka. Ito yung katotohanan. No. Number 3. Again, is there any remaining guilt or regret, self-affliction that still condemns you? Meron bang paulit-ulit na nire-remind ka, makasalanan ka eh. Hindi ka naman tapat, talunan ka, nalalagasan ka lang ng cell group eh. Hindi ka naman magaling na cell leader eh. Hindi ka naman karapat-dapat dyan eh. Meron bang nakakaranas dito? Can you raise your hand? It is between you and God. No one is looking. Itong sinasabi ng Bible, it is God who justifies. There is no one who can condemn. Walang power si Satan, just words, just illusions. But if you will believe in God's word, wala yung power sa iyo. Napako na yan sa krus ang lahat ng condemnation, lahat ng charges kinansela na, lahat ng kasalanan pinatawad na if isinuko mo na to sa Panginoon. Ngayon, number 4, meron ba ditong nagduda? Mahal ba ako ng Diyos? Taas ang kamay. Meron ba ditong nagduda? Niisip niya, totoo ba na mahal ako ng Diyos? Kasi, ang hirap eh. Kasi, pinipersecute ako sa bahay. Kasi, walang pera. Napahiya ako. Oh, hindi ko alam ang mangyayari sa kinabukasan. Mahal pa ba ako ng Diyos? Ngayon, babasahin ko sa inyo yung Romans 8, verse 38 to 39. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the futures, nor any powers, neither height, nor depth, nor anyone else, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hindi ka nahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Totoo na pahiya ka, pero hindi ka nahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Totoo nahihirapan ka, pero hindi ka nahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Totoo na parang hindi nangyayari yung maayos yung mga bagay-bagay, na frustrate ka na. Totoo na ang dami mga bagay na nagpapaduda sa'yo, pero never kang mahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon kasi ganun kakapit, ganun ka-sticky ang pag-ibig ng Panginoon. Kumakapit ito sa atin. Hindi ka nito tatantanan. Lumayo ka nga, ibinabalik ka eh. Tumakas ka, hinahabol ka ng pag-ibig ng Panginoon. Yung iba dito nawala na before pero binalik pa rin ng Panginoon. Yung meron nga dito na nahulog sa kasalanan pero pinatawad ng Panginoon, ibinalik pa rin ng Panginoon sa kanyang pagkatawag. No, that is how God's love operates. Ganyan ka-powerful ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Kaya sasabihin ko sa iyo, do not ever doubt na mahal ka ng Panginoon. Do not ever doubt na nag-fail ang pag-ibig ng Panginoon, that He cares for you. So, again, nakapikit pa rin tayo. If ever na nag-doubt tayo, if ever na hindi tayo nagtiwala sa Panginoon, let's confess it to God right now. Sige, go. Suko natin sa Lord. Lord, patawarin mo po ako, hindi ako nagtiwala sa inyo. Patawarin mo po ako, nagduda ako na mahal niyo ako. Patawarin niyo, Lord, ako. Mali pala ako. Hindi pala naniwala ako sa mali. Naniwala ako sa scam. Naniwala ako sa deception ng kaaway sa akin. Patawarin niyo ako, Lord. Pero in truth, Lord, mahal mo pala ako. Say it to God. Say it to God right now. Pangalawa, i-commit natin, Lord, totoo ka. Lord, magtitiwala ako sa iyo. I will trust you. I will believe in you. Say it to God. Say it to God. Lord, I will trust you. Lord, ang ganda ng layunin niyo. Lord, hindi pala nawawala ang pag-ibig niyo sa akin. I will trust in you. Lord, pinatawad niyo pala ako. Lord, I will trust you. Lord, wala palang
bagay na makakahadlang sa pangako nyo sa akin. I will trust you. Ngayon, isa pa. Is there any sin? Is there any emotion? Is there anything na still pabalik-balik sa'yo, pinaalala sa'yo, no? Kino-question yung authority mo, kino-question kung tama ba, Kristiyano ka ba talaga, kino-question na lingkod ka ba ng Lord, no? Isuko mo yan sa Panginoon. Right now, Lord, sabihin mo sa Lord, Lord, sinusuko ko to sa'yo. Patawarin mo po ako for entertaining these thoughts. Patawarin mo po ako for entertaining itong deception ng kaaway sa akin, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, dito sa work niyo. Lord, ito ang trophy, ito ang proof, ito ang evidence ng tagumpay niyo po sa bawat isa, na nagpapatawad kayo, na nagpapalaya po kayo, Panginoon, sa kasalanan, sa oppression, na nagpapalaya kayo, Panginoon, sa emotion, Lord God. Nagpapagaling po, Panginoon, kayo, Panginoon. Kaya po, Lord, in the name of Jesus, every sin, every oppression, every doubt, every work of the devil dito sa mga taong ito, Panginoon, that is merely a scam, hindi na yan totoo, talo na ang kaaway, mapagtagumpay na ang aming Panginoong Jesus. Kaya we say to this, every work of the devil, in the name of Jesus, we drive you out. In the name of Jesus, I proclaim freedom dito sa mga tao na to, sa mga worshipers na to. Let's praise God. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Praise God. Sige. So tayo maupo na. Sige. Pwede kong tawagin? Meron bang unang beses na nakarating dito sa church? Sa worship ngayon? Pwede bang magtaas ng kamay kung sino man? O pwede tayong tumayo na rin. Okay? Sa mga nag-invite, sige, encourage natin na tumayo. Meron ba? Sige, may isa dito. Meron pa ba? Sige, ayan. Sige, palapakan natin. Palapakan natin. Praise God sa inyo. We appreciate na nandito kayo. We are hoping na hindi ito yung last time na makabalik kayo. And we know na may gagawin pa ang Panginoon sa inyo. Ngayon, sa bawat isa na nakatayo, pwede kayong manatiling nakatayo. Tapos pwede kayong yumuko. Pwede kayong sumunod sa prayer ko ngayon. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi po ako naging karapat-dapat sa inyo. Pero patawarin mo po ako. Kinocommit ko po yung aking buhay sa inyo. Susunod po ako sa inyo at magtitiwala. Salamat po. I trust in you. In the name of Jesus. Amen. Sige. Mamaya may kakausap sa inyo. Bigyan nyo lang sila ng time para may i-share lang sila. Sige. God bless.